Okay, so gawa tayo example, no, for VAT refund zero rated sales. Okay, gawa tayo ng example for this one. O ngayon, no, sabi ko nga, parang ayoko na sana gumawa nung basic principles, basic understanding ng input at saka output tax, pero wala, no? Kailangan ata natin gawin para mas magkaroon tayo ng clear understanding. So, medyo hybrid na parang basic review to. Let's start, no? So, ngayon, dalawa scenarios na papakita ko sa inyo. Yung una is yung usual galaw ng VAT sa Pilipinas, no? At yung pangalawa is yung may zero rated sale. Okay, kasi pag sinabi mo zero rated, normally export yan. O sabihin natin, yung normal na palitan lang ng product sa Philippines. Lahat, Pilipino lang ang bibili. In the Philippines lang. Hindi pa tayo sa export. Ito example natin. Pag sinabi mo kasing input, based on my understanding, the burden that was passed to you shall be considered as input tax. Sabihin natin, nagtitinda ka ng skincare, bibili ka ng plastic packaging. Yung pinagbilan mo na yun, magbabayad siya ng tax. But, di ba kasi negosyo din siya, gumagawa siya ng plastic, packaging, bibenta niya sa ibang tao, subject yung transaction na yun to VAT. So, meron siyang babayarang VAT. Yung ibabayad niya na yan, idadagdag sa purchase price mo. And that will be your input tax. In my understanding, that is the burden that was passed to you. Yan ang pinasa sa'yo. Later on, nagawa mo ni skincare mo. Tapos na, no? Pambenta na siya, no? Pang-viral na siya online. Ibinenta mo ngayon. So, in my understanding, what is output tax? What is output VAT? That is your liability to the BIR. Sabihin natin, bumili ako nung raw materials, ibinenta ko siya. Sabihin natin, yung VAT, selling price niya is 100. Talagyan ko ng VAT. 112 ang magiging presyo kasi may 12% VAT, 112 ang magiging presyo ng skincare. Pag binenta ko siya to the next person. Okay? That is my output VAT. In other words, that is your liability to the BIR. Yung i-charge mo dun sa bumili sa'yo. Yun namang, input VAT mo, that is the burden that was passed to you. Ibinayad na yan nung pinagbilan mo. Binayad niya yan, kaya ipinasa sa'yo yung ibinayad niya sa BIR, basically. Okay, so with that being said, ayos na tayo dyan sa basics ng input at saka output, ha? And the cycle continues, di ba? Sabihin natin, yung pinagbenta mo, negosyante rin. Pinatunga mo ng VAT, input VAT niya yun. Okay? Ngayon, pag siya nagbenta ulit to other person, may input siya, yung galing sa'yo, magkaka-output din siya. Yung pinagbilan naman, yung pinagbentahan naman niya. And so on and so forth. Okay, it's a cycle hanggang sa umabot ka sa end consumer. Okay. Question, attorney. Paano kung mas mataas yung input sa output? May problema ba tayo? Yes. Okay? Kasi po, in the normal course of business, dapat mas mataas ang output mo sa input. Why? Kasi pag sinabi mong input, di ba pinagbilan mo nga yan eh. Kung manufacturer ka, bumili ka ng raw materials. Plastic, kung branded company ka, bibili ka from someone na sabihin natin white label, no? Hindi sila commodities ang binebenta nila, plastics, ganyan, no? And so on and so forth. So ang presumption dapat pag nilagyan mo na ng branding mo, mas mahal yung benta mo kumpara dun sa pinagbilan mo ng commodity. Bumili ka ng aloe vera, wag pala yun. VAT exempt yun. Bumili ka ng plastic, di ba? Bumili ka ng ano ba? Hindi kasi ako nagme-makeup eh. You get the point? Bumili ka ng plastic, yun na lang, yung packaging. Ayan. Ang presumption, kapag binuo mo na yan, naging na siyang made product from you, mas mahal yung selling price mo, di ba? Kumpara sa pinagbilan mo eh. Di ba? Yun naman ang business eh. Di ba? You transform it, you make it a new thing, you sell it, kumita ka, may profit. Kaya lang, in this scenario po, mas mataas yung input mo sa output. So may problema. That's weird, di ba? Bakit ganun? Dapat mas mataas yung output mo. Baka dapat 22 itong output, 18 lang yung isa. Pero ibaliktad to. 18 yung input, 12 yung output. What is the remedy?
nasa Section 110, letter B. Yan. Basahin po natin, no? Sabay-sabay. If at the end of any taxable quarter, the output tax, 22, sabihin natin, exceeds the input tax, 18. Sabi ng tax code, the excess shall be paid by the VAT registered person. So, ibig sabihin, kung 22 ito, 18 ito isa, 4. Yung 4 na yun, ibabayad sa BIR. Paano nga, attorney, kung mas mataas yung input mo sa output? Ito yung second scenario. If the input exceeds the output tax, yan, the excess shall be carried over to the succeeding quarter or quarter. So, in this case, magkano po ang excess? 6. Carried over siya to the next quarter. So, sa next quarter, may input tax na siya na 6 agad, matik. Okay? Hindi pa tayo nagbibilang talaga ng bagong business, ng bagong pagbili at pagbenta, may 6 na agad na input tax. Ganon. Okay? Sige. Ngayon, kaya ako gumawa ng ganung example leading to this one. Okay. Attorney, baguhin natin yung output tax ngayon. Sabihin natin 0. Yan. Bakit 0? Kasi export. Okay, baburahin natin. So, 0, no? 0 siya kasi in-export. Alam naman natin na pag nag-export sale, yung skincare mo, binenta mo sa abroad, ginawa mo sa Pilipinas, 0 rated sale. Kasi for export siya. Ano yun? Destination principle, di ba? Hindi dapat subject to ano, di ba? Hindi dapat binabatan nga ang mga properties to, ano ba yun? Goods are taxed, di ba? At the place where they are consumed. Destination principle. In this case, it will be consumed abroad, export. So, dapat, hindi talaga may tax, wala talagang tax sa Philippines, di ba? Kaya 0 rated siya. O 0 rated. O ganyan. Okay, 0 rated. 0 rated sale, so 0. Okay. Bakit 0? Kasi export. Export to US. Sabihin natin USA. In-export yung skincare to USA. So, 0 rated. Attorney, ano remedy? Abnormal ulit yan, di ba? 18 yung input mo, 0 yung output. What is the remedy? Yung remedy natin kanina, di ba? 18 at saka 12. Isa lang ang remedy mo. Carry it over to the next quarter. No? Kasi baka next quarter, sabihin natin next quarter, sobrang taas ng output niya. Di pambabawas niya yung 6 na yun. Baka later wala na siyang tax liability. Sabihin natin yung next quarter niya. Balik muna tayo sa una ko example lang. Sabihin natin, meron siyang 6 nun, di ba? 6, una na yan. Sabihin natin, ang output tax niya sa next season is 24. Mataas. Di ba? Maganda yung benta. May 6 na siya. Okay. Sabihin natin, ang input tax din for the next quarter, 18. 18 plus 6. O di pag pinag-minus mo yung 0, wala siyang VAT for the next quarter. Kung hindi mo kinere over yung 6 to the next quarter, magbabayad dapat siya ng 6 kasi 24 minus 18 is 6, di ba? Kinere over mo nga yung 6, di wala siyang binayaran at all. Saan nagiget natin yung math? Di ba? Tanggalin natin to. Walang kinere over kasi nga sabi nga, pag daw mas mataas yung input mo sa output, i-carry over mo excess to the next quarter. O, sabi natin, wala. Magbabayad siya ng 6. Bayad siya sa BIR. O, pwede yung quits na sila. Kinary over mo, wala ka nang babayaran 6. Di walang utang. Okay tayo, next quarter na tayo ulit. Okay, yun yung point, no? No carry over. O ngayon, attorney, paano pag zero rated sale naman? Output tax, no? Kasi, di ba, sabihin natin, raw materials niya 18. O, nung ginawa niya ni skincare niya, binenta niya abroad. Yung pagbenta niya na yun, pag gumawa siya ng resibo dun sa buyer niya sa US, ba? Buyer niya sa US, pag gumawa siya ng resibo, 0 ang VAT nun. VAT at 0%. So, attorney, ang tama naman, ang output niya, 0. Tama, 0 pesos. Di ba? 0 pesos ang VAT niya.
So, paano ngayon? Maiiba ba yung remedy o pareho? Maiiba. Okay? Ang option po is either of the two. Either you apply for a tax credit certificate or you refund. Ano po ang pagkakaiba nung remedy nung una? Ano yung una? Carry over, di ba? Ganito nga. Mayroon pa naman tayong space. O, ito. Pag 1812, isa naman 18-0. 0 to yung output. Ano ang pagkakaiba ng remedy nitong 1812 at saka 18-0? Ang 1812 po, isa lang option mo to carry over. Sa 18-0, meron siyang option to refund or tax credit certificate. Ano po ang pagkakaiba niyan? Pag sinabi mo kasing carry over, ma-i-apply mo lang yung excess to the same kind of tax. You can only apply to the same kind of tax. Yung VAT mo before, titingnan, i-apply lang din yung excess mo doon sa VAT mo later on. Yung VAT mo ngayon na may excess, yung VAT mo ngayon may excess. Ayan pala. I-apply mo na siya later on sa VAT din. Doon lang din iikot. On the other hand, kapag tax credit certificate, you can apply to any tax due. Pwedeng income tax, no, certificate yan. Pwedeng VAT din, no? And so on. Pwedeng excise tax, okay? Any kind of, kasi para sa pere, di ba? O pag refund, lalo naman yan kasi cash ibibigay sa'yo. Di ba? Kung gusto mo gamitin for other business purposes, you can. Yun ang pagkakaiba. Okay? Kapag 1812 at saka 18-0, kapag 1812, basically, exceed lang yung input tax sa output, pakiwa namang meron, carry over ka lang. You stay in the pocket. VAT lang din ang i-apply mo sa VAT lang din. Yung VAT lang, sa VAT mo lang din i-apply yung sobra. Dito hindi. Refund or tax credit certificate. We're good. Move tayo to appeal side. O ngayon, sabihin natin, nag-apply na si taxpayer, no? Ano mangyayari? Dininay ng? Siyempre, pag hindi dininay ng BIR, walang problema. Wala nang question, di ba? Wala nang magiging bar question. Siyempre, ang tanong sa bar, may denial ng BIR, di ba? Dininay nila. What is the remedy of the taxpayer? Siyempre, kailangan may remedy ka, makuha mo yung tax credit certificate mo, yung refund mo, di ba? You need to get it. Let's go here. Okay. Ayan. Una, no? Once you apply for a tax credit or a tax refund, kailangan that CIR must act on the application within 90 days. Okay? O attorney, paano kapag hindi siya nag-act within 90 days? So approximately 3 months. Hindi nagawa ni CIR, hindi siya nagkaroon ng ruling whether denied or granted yung application. What is the remedy of the taxpayer? Ito. In case of denial by the CIR, di ba? Or failure to act within the 90-day period, the taxpayer may file an appeal to the Court of Tax Appeals na. Okay? And what's the appeal period? 30 days from receipt of the denial or expiration of the 90-day period. Bago yan, no? Baka dyan kayo matanong. Nung nag-bar exam ako, hindi pa ganyan ang law. Wala pa to. Bagong dagdag lang to eh. Wala pa yan. Okay? Ang meron lang po sa train law, yung una kong inaral nun, hanggang doon lang sa subject to criminal and administrative sanction yung CIR, yung officer kapag hindi siya nag-act. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang yung alam namin before. Ito dinagdag na to. Sinasabi ko sa inyo. Yung 30 days na to from expiration or receipt of denial. Bago yan. Okay, so let's bago tayo mag-move to the next topic, let's make an example for this. Ayan, sabihin natin. June 1.
application. Ano, application for a refund, di ba? For refund, based dito sa zero rated sale on, based dito sa zero rated sale, no? Ayan. Okay. June 1, sa CIR, apply. Yung CIR, meron siyang 90 days. From June 1 to act on it. Okay? Act sa on it. Ngayon, what if on July 1, approximately 30 days, di ba? Approximately 30 days, no, tama. Approximately 30 days talaga. Okay. On July 1, the CIR, wait, hindi pala the CIR. On July 1, the taxpayer received the denial. Okay. How many days meron si taxpayer to file an appeal to the Court of Tax Appeals? Meron siyang 30 days. From July 1. Kailan ba to? July 31. Hanggang July 31 ang deadline niya. Assume, hindi ko alam Hindi ko alam kung anong araw July 31. Sabihin natin weekday yun. Working day. Yun ang last day niya, di ba? So, kailangan ma-file niya yung kaso until July 30, yung appeal until on or before July 31. Otherwise, no more right to appeal. Okay. Next tayo scenario. Okay. Same ulit, no? So, June 1, nag-file ng application, 90 days. Sabihin natin, hindi nag-act yung CIR. No? Hindi nag-act yung CIR doon sa application. So, ilan ba yung 30 days na yan? 29 hanggang nasa mata talaga. June, July. August 29. Bibilangin ko din ako na lang dito sa Google. Ako, August 30 pala. So, yun, get it. Sa August. Okay? Okay, August 30. Hindi nag-act. Did not act. Ayan. CIR. Okay. So, ngayon, meron 30 days from August 30. Sino? Si taxpayer. So, until, ano ba 30 days from August 30? September 29. So, he has until September 29 to file an appeal. Okay? Ayos tayo? Ganun po, no? Okay, sige, we're good there. Kaya ano, no? He needs to observe, no? He needs to be proactive. Tandaan niyo yan, Dati kasi, nung earlier pa sa akin, no, yung bago yung train law, mas mahirap yung mga, bar question regarding this topic.
Anyway, eto na ngayon, 90 days na lang. 90 days na lang dati, ano yan eh. Um, Dati mas complicated siya, no? Yung mga IHE forging, yung yung pangalan ng kaso, naalala ko na. Yun lang. CIR ata versus IHE forging, may mga ganun pang case, no? Ngayon, mas simple na siya, no? Follow this na lang. Ang prediction ko matatanong, no? Kung diniin na. Prediction ko matatanong to. Okay, so, ayan. Ito yung topics natin sa VAT. No? Let's go to the next topics natin. Transfer taxes tayo.